Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito po sa post po ng Ang Balita Ngayon, kung saan po mga kabida, nakikiusap daw, itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa China at iba pang mga bansa po, na kumare, supplyan po tayo ng langis, okay, dito sa Pilipinas. Akala ko ba, wala hong krisis po sa supply po ng langis, Yun yung sinabi po, ni Undersecretary Claire Castro, mga kabida. Kinontra pa nga niya itong si Pangulong Marcos, na sinabi po ng Pangulo, may krisis sa langis ang Pilipinas. Doon po sa kanya home vlog, mga kabida. Pero sabi po ni UC Claire, wala. Ayon po sa DOE, tuloy-tuloy daw yung ating pag-aangkat po ng langis, mga kabida, sa ibang bansa. Diba? O ngayon, nakikiusap na. Okay? Matapos pong awayin po ng Pilipinas itong China po mga kabida, nakikiusap na po. Okay? Ito, babasahin ko lang po. Ito pong article ng Ang Balita Ngayon. Marcos Jr. nakiusap na rin sa China na kung maaari, supplyan naman tayo ng langis. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan at patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, sa pandaigdigang merkado, inihayag ni Pangulong Marcos Jr. na aktibo nang nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa iba't ibang bansa, kabilang ng China, upang matyak ang tuloy-tuloy na supply ng enerhiya sa bansa. Ayon sa Pangulo, nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa ilang mga bansa, kabilang ang China, India, Japan, Thailand, Brunei at South Korea para sa posibleng supply arrangement sa langis. Ang pakikipag-usap sa China at iba pang bansa ay bahagi ng malawak na estratehiya upang mapatatag ang energy security sa Pilipinas. Isang kritikal na hakbang, patuloy ang volatility sa presyo ng petrolyo. So, yan pala. Makikiusap lang pala, mga kabida. Matapos po nating awayin po itong China, makikiusap lang pala, Yan yung sinabi ko po, okay, na dapat hindi po natin awayin po ang mga bansa, lalong-lalo na po ang China. Kasi po, unang-una po, malaki po ang naitulong po ng China sa Pilipinas. At ang China po, makabida, isa po sa pinaka malaking importer po, ng mga produkto po natin dito sa Pilipinas. Tapos, dahil lang po sa tension dyan po sa West Philippine Sea, parang isinusugal na po natin, yung magandang relasyon po ng China at saka Pilipinas, mga kabida. Diba? Hindi po sa lahat ng panahon po, okay po tayo, Okay? O sana po yung sinasabi pong pakikipag-ugnayan po natin sa US. Okay? Nakatulong ba sila, sa krisis na kinakaharap po ng Pilipinas, po, mga kabida? Oh, 'di ba? Wala ho silang naitulong, 'di ba? Sa halip po pangamba, mga kabida, ang natatamo po natin, dahil ho sa giyera diyan po sa Middle East, na baka naman po madamay po tayo dahil kaalyado po tayo ng Estados Unidos. All right? Kaya tama po yung foreign policy po, mga kabida, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, po? Okay? Yung enemy no one, friends to all. Diba? Wala ho tayong kalaban po noon, dahil maganda yung relasyon po natin sa China, mga kabida. In fact, isa po sa mga beneficiaries po, ng magandang relasyon po ng China at ng Pilipinas, ang Davao City, mga kabida. Napakarami pong binigay na proyekto po, mga kabida, ang China sa Davao City. Kasi maganda yung relasyon po ng Davao. At saka marami hong sisterhood agreement po, ang Davao City with other cities in China. Kaya maganda yung relasyon. Okay, bumuhos yung tulong po mula sa China, mga kabida. See? Yun yung dapat po nating alalahanin po, na hindi po sa lahat ng bagay, mga kabida, okay po ang Pilipinas. Alright? Hindi po sa lahat ng bagay, na pwede po nating sandigan, ang Estados Unidos. Gagaya na lang po dito.
Wala po silang naitulong sa atin, ano, mga kabida. Ang idinulot po ng US is pangamba na baka tayo po naman ay targetin po mga kabida ng Iran, ano, dahil kaalyado po tayo. See? Samantala yung China, alam nyo, believe talaga ako sa China dahil kahit na po ang dami yung provocation po ng US sa kanila, no, mga kabida, wala pa rin, ano? Kasi negosyo kasi yung kanila hong concentration, hindi ho gera. Unlike ko sa US po, mga kabida, gera. Kaya minsan nadadama yung mga kaalyado katulad na lang po sa Middle East. Ano po nangyari po sa Middle East? Hindi naman po yung UAE, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia ang nagsimula po sa giyera, with Iran. Yung Israel po at saka US po, sila po yung nag-umpisa po. Pero bakit nadadama yung mga neighboring countries dyan sa Middle East? Kasi mga kaalyado po sila ng Estados Unidos. Yun yung critical na position po ngayon ng Pilipinas, mga kabida. Kaya nga, mali po ang ginawa po ng Marcos administration, kinontra po natin itong China, mga kabida, mas dapat mahalin po natin, makikipag-ugnayan po tayo sa China, dahil pinakamalapit yan, na bansa kumpara sa US. Okay, mga kabida. See? So, yun. Sana magkaroon po ng lesson learned. Ewan ko po, kung meron bang tugon itong China dito sa pakikiusap po mga kabida ng Pilipinas, Nasupplyan po tayo ng langis. After all, sa mga nangyari po, mga kabida, kung saan po, nasaktan na po natin ang China, Hindi lang po sa pananalita po mga kabida, kundi pati yung, kumbaga, ego na tinamaan po ang China po sa mga salita po ng ilan sa mga opisyal po natin mga kabida, kung saan po ay binabanatan po nila itong China. Okay? So para po sa inyo mga kabida, ano po ang inyong opinion at pananaw po sa bigla kong pakikipag-usap po ng Pilipinas sa China, okay? After sa hindi ho magandang relasyon po, okay? Dahil lang po gusto ho ng Pilipinas, mga kabida, na supplyan po tayo ng langis. Ito bang pakikipag-usap ba natin sa China, mga kabida? Ibig sabihin ba dito, nagkulang po tayo ng supply? Kasi parang nilunok po natin yung ating pride po dito, alam naman po natin na hindi po maganda yung relasyon po natin with China, po, mga kabida. Pero nilunok po natin to, nakiusap po tayo sa China na sana, supplyan po tayo ng langis dito sa bansa. So, ibig sabihin ba may krisis tayo sa langis? Okay? Kasi ayaw hong tanggapin ni Jose Claire Castro na meron tayong krisis sa langis, mga kabida. Kasi abundant pa rin daw yung supply. Sabi daw ng DOE. Bakit hindi po alam yan ni Pangulong Marcos? Bakit doon ho sa kanyang vlog po mga kabida? Manaybanggit po siya doon ho sa krisis po ng langis ang Pilipinas. Diba? So, yun. Ang punto lang po doon sana, ang punto lang po doon mga kabida, dapat sabihin po ang totoo, yung realidad po, na sitwasyon po ng Pilipinas. Para naman po, maintindihan po ng taong bayan yan, mga kabida. Alright? So, sa mga gustong mag-comment, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.